Meron po akong ipaparinig sa inyo na parang iba na yung galawan ngayon ng Senado. Okay? Under Senador Escudero at Majority Leader Tolentino. Okay, bago tayo magbigay ng analysis at opinion dyan, pakinggan po ninyo itong sagot sa interview ni Senate Majority Leader at Chairman ng Committee on Rules ng Senado, Senador Tolentino. Ito yung sagot niya. Siya, member siya ng Committee on Rules. Kung gusto niya, yun na yung gagawin kong temporary chairman ng Committee on Rules para siya na yung gumawa ng rules pwede mag-create ng subcommittee. Kung gusto niya. Kasi pwede yan, Sabi ko, create ng subcommittee. So, kung libre naman si Senator Pimentel, na siya ang mag-draft. Parang nag-volunteer na kasi siya eh. Ayan o. Napansin nyo? Ipinapasa na ng Majority Leader Senador at Chairman ng Committee on Rules ng Senado na si Francis Tolentino yung kanyang trabaho sa Senate Minority Leader ni Coco Pimentel na dating Senate President. Alam ba ninyo na ang lahat ng tinatalakay, mga rules, proposed bill, at lahat ng iso hindi lang sa impeachment, ang Senate President at Majority Leader ang siyang nasusunod sa pagkakalindar ng topic, anong uunahin. Sila talaga. Ang minority, magiging minority lang. Pero ngayon, dahil si Coco Pimentel ang merong idea na bilisan na natin, mag-trial na tayo, gumawa na tayo ng mga dapat natin gawin dahil ating obligasyon ito sa ilalim ng batas at obligasyon sa mamamayang Pilipino na magkaroon ng trial dahil nga doon sa impeachment, article of impeachment na nasa Senado na. Pero nagulat ako at itong majority leader na si Tolentino, pinapasa niya. Sabi niya, pwede naman mag-subcommittee, chairman si Coco Pimentel, at siya na rin ang bumalangkas ng rules para sa impeachment. Wow! Bakit ganon? Ang proposal ng lahat ng topic at pag-uusapan o policy ng Kongreso o ng Senado, lalo ng Senado, ay manggagaling sa Majority Leader at Senate President. Mag-o-oppose lang at magbibigay ng idea ang Minority Leader kung kinakailangan. Ay ito, hindi na idea ay binibigay eh. Yung responsibilidad na. Total, nagbo-volunteer daw at total, hindi daw masyadong busy. So, ibig sabihin, hindi ginagawa o hindi magawa ni Tolentino ang kanyang obligasyon dahil kumakandidato siya. Ganun ba, Senador? May problema yan. Kasi sa ilalim po ng saligang batas, di ba? Ang impeachment ay trabaho ng Senado. Pero ang kampanya, yan po ay personal. Nag-a-apply ka ng trabaho. Gusto mo maging senador ulit sa magitan ng suporta ng mamamayan. Personal po na agenda yan, personal na galaw yan. Bakit inuuna mo yan kaysa gumawa ng impeachment rules para ho sa pagtatrial laban sa impeachable official? So, kakaiba talaga eh. Talaga yung tandem between Senate President at Majority Leader na si Tolentino ay magkaiba. Or, ibig sabihin, naiiba. Dahil si Escudero ayaw ng trial ngayon dahil naka-recess. Ito namang Senate Majority Leader, ayaw din ipinapasa niya yung trabaho sa minority dahil panahon daw ng kampanya at saka nagbo-volunteer naman yung isa. Hindi po ganon. Baka magduda yung kampo ng mga Duterte pag ang gumawa ng rules ay minority leader. Dahil pag sinabing minority, opposition yan. Baka makulayan si Coco Pimentel na anti-Duterte o anti-Sara kapag siya ang gumawa ng rules. Ang rules, ang gagawa majority, tapos subject for approval ng buong Senado. O pag nagkasisihan, sasabihin ngayon ni Tolentino, ay hindi naman akong gumawa niya ang rules na yan eh. Si Coco Pimentel, ganun ba? Bakit ipinapasa nyo ang inyong responsibilidad? Bakit nyo tinanggap ang mga trabaho tapos hindi nyo magawa dahil sa meron kayong personal na galaw ngayon at pinagkakabalaan ang kampanya? Talaga hong kakaiba itong ating mga senador ngayon, no? Kaya ako, lagi kong sinasabi, nalulungkot ako, nangihinayang ako,
Ang daming magagaling na senador. Ang ganda ang taas ng kredibilidad, respeto ng mamamayan sa Senado noong araw. Dahil doon noong araw, talagang professional, puro trabaho at mga makikinig ka at maniniwala ka sa kanilang mga debate at mga pahayag kasi national, international ang dating. Ngayon parang puro chismisan, pasahan, papogi, paganda lang ang dating ng ating mga senador Hindi ko naman nilalahat. Malayong malayo ang performance ng Senado ngayon kumpara sa mga senador 30 years ago, 40 years ago. Di ba? Yung mga gunita dyan, yung Enrile, yung dating Senador Tolentino, Arturo Tolentino, yung mga Salonga, mga Recto, Manlapos, at iba pang mga senador noon. Iba ang dating noon. Walang comedy, seryoso ang trabaho, pero national. At respeto sila. Ngayon, kahit mga abogado pasintabi na, parang iba ang dating. Bakit pinapasa ng minority leader at chairman ng Committee on Rules ang kailang trabaho sa minority, sa opposition? Ano yon? Hindi ko sinabing walang kakayanan. Actually, alam na alam ni Coco Pimentel kung ano ang kanyang trabaho. Kaya nga siya nangungulit, mag-trial tayo. Obligasyon natin ito. Nakahanda ang opposition para gawin nila ang trabaho nila. Bakit ng majority ayaw kumilos? Ayun naman pala, ngayon nagkabukuhan na. Hindi lang, sa aking pong opinion, analysis, hindi lang ang mabagal ay si Escudero as Senate President. Kung hindi pati yung minority leader pala, walang oras gumawa ng rules para sa trial. Wow, kayo. Ano kayo? Bakit kayo ganyan? Parang nakangiti pa nga siyang ini-interview. Masaya pa. Nagbo-volunteer naman. Di siya na lang ang gumawa. Ano yun? Anong klase kayo mga senador ngayon? Yung gastos ng Senado nung 30, 40 years ago, kaysa sa gastos ngayon, palagay ko mas malaki ang gastos ngayon Dahil magastos ngayon ang Senado. Maraming staff, maraming ginagawa. Pero ang performance, ewan ko, mukhang malayo sa gastos. Ay tayong gumagastos dyan, mamamayang Pilipino. Lahat na nagbabayad ng buwis ang gumagastos ng ating mga government official, from president down to barangay chairman. At sa Senado ay napakalaki, bilyon-bilyon ang gastos natin taon-taon dyan. Pero kung ganito ang ginagawa ng Senado, parang pasahan ng pasahan, may iwas sa responsibilidad, busy sa kanilang personal na trabaho, yung iba busy sa bakasyon, yung iba naman busy sa kampanya. Lahat yun, hindi naman sila naaayon sa saligang batas. Dahil ang trabaho ng Senado, kapag merong article of impeachment, trabaho, mag-trial. Walang recess, walang kampanya. Trabaho muna kayo kasi yan ang inyong mandato at sino pa ang tungkulin sa ilalim ng 1987 Constitution. Kung hindi nyo alam yan, alam ko, kaya kinukulit ko kayo. Kaya kayong mga nanonood, nakikinig, importante ito para sa inyo. Huwag nyo kong iwan. Samahan nyo ako. I-share, i-forward nyo like itong aking mga video para makarating sa buong Pilipinas, sa buong mundo na nagbabayad ng buwis, nagpapasweldo sa kanila kung ano ang kanilang obligasyon at sino ang tama at mali. Tama tayo rito. Tama kayo rito. Sila maaaring mali o umiiwas sa kanilang obligasyon. Kung bakit, bahala na ho kayo kung paano nyo panagutin yung mga yan.